Dating ilan lamang din ang mga alaga namin habang tumatagal ay dumadami din. Naging malaking parte ng buhay namin at nagkaroon ng malaking ambag sa pamumuhay namin itong pag-aalaga ng mga hayop. Bata pa lang ako dahil sa hirap ng buhay ay napaka-ambisyoso ko. Ang taas na aking pangarap. Gusto ko nga magtayo ng mall kaso ang hirap. Doon ko na-realize na hindi lahat ng pagkakataon ay agad-agad para sa lahat. Pero maraming pagkakataon na nasa paligid na rin natin na pwede na rin nating umpisahan. Habang kami ay nasa bukid, hindi na kami nag-aantay na may kusang darating na swerte. Sabi nga nila, kailangan kumayod at gumalaw. Huwag itago ang malulupit na mga diskarte. May panahon na panalo, may panahon din naman natalo, ang importante, may ginagawa tayo. Dahil mas may malaking pag-asa ang may ginagawa kaysa wala. At sa mga pagsubok, dyan tayo lalong matuto at mas magiging matibay. I-share ko rin sa inyo yung mga diskarte din ang ginawa namin dito sa pag-aalaga namin ng hayop. Nang hindi tayo mapagastos ng malaki, mag-umpisa muna tayo sa pakonti-konti. Aralin muna natin maigi na pili nating alagaan na habang tumatagal ng pag-aaral natin ay dahan-dahan din silang dumadami. Kapag tingin mo ay kayang-kaya mo na, di pwede ka na mag-alaga ng marami at kung meron ka puhunan, pwede ka na maglagay ng malaking puhunan. Lalo na kung alam mo na yung kalakaran. Kasabay na pag-uumpisa ay nagtatanim din kami ng mga halaman na alam namin kinakain ng mga alaga namin. Kung halimbawa sa mga kambing, kapag tayo nagmamadali sobrang daming kambing na ating binili, tapos kinapos pala sa pagkain, ay mga yayat at masasayang lamang yung mga kambing natin. Kaya't kailangan din muna ang pag-aralan. Sa amin ay nagtatanim kami ng mga madre de agua, napier grass, saging, kamote, kasaba at marami pang iba na kinakain din ng mga alaga namin. Pagdating naman sa mga kinatatakutan natin pagkakasakit ng mga alaga, dahil madalas doon tayo nalulugi. Kapag naubos yung mga alaga natin, nagkakasakit sila, nangamatay ay sobrang sayang. Hindi lamang lugi, kundi apektado ang ating emosyon kapag nangyayari yung mga ganong panahon. Kaya bukod doon sa mga sarili nating diskarte ay dapat open-minded din tayo at alamin natin yung mga paraan naman na maaari nating gawin nang yung mga alaga natin ay hindi naman nakakasakit or kapag may sakit man ay magagamot din natin. Kaya maganda rin na sumasali tayo sa mga seminars dahil doon tayo makakuha na mas maraming kaalaman na may apply natin sa ating mga alaga. At doon ko nga natutunan yung pagbibigay ng tamang vitamins at kung ano yung gamot na ibibigay ko sa mga alaga ko sa panahon na kung ano mang sakit na tumatama sa kanila. Doon sa mga big kapag may scoring o pagtatai ay binibigyan natin yan ng Amoxil V at Elec V. Minsan kasi yung mga big natin kapag nahayaan lamang natin at sila ay na-dehydrate ay posibleng nanghihina, hindi na kumakain hanggang sa dumadating na namamatay mga biik ay sobrang sayang. Kaya sa amin, kasabay na pag-alaga namin ay nakahanda na rin yung mga gamot na ginagamit namin, itong Amoxil V, itong Elec V. Doon naman sa mga vitamins sa mga alaga namin, doon sa mga inahin ay nakakatulong din para maiwasan yung infertility, yung sinasabi nilang reproductive failure, konti yung biik or abortion dahil sa dark days o less sunlight dahil nitong panahon ng tag-ulan ay binibigyan natin yung mga inahin natin ng vitamins. Nandyan yung Norovit, nandyan din yung Multi-V. Maging doon din sa mga biik or pinapalaki nating mga alagang baboy para iwas dehydration. Lalo na ngayong panahon na madalas umuulan or minsan nga sobrang init tas ulan na naman. Ayon nga doon sa natutunan natin sa seminar, ang mga ganong panahon ay nagkukos ng skin osmosis nang dahil sa humidity. At minsan naman napapansin natin nagkukos yun ng hingal sa mga alaga natin, yun pala ay dehydrate na sila. Kaya ang panangga natin dyan ay itong Elec V at itong Multi-V. Yung mga nababanggit natin dito ay nabibili yan sa mga agri-vet stores at i-comment din natin dito sa baba kung saan pa yung ibang bilihan nito. Dahil napakahalaga nito sa mga alaga natin, lalo na kung nag-uumpisa pa lamang tayo, nagpaparami pa lang tayo, kailangan alam natin yung mga paraan din nang sa ngayon yung mga alaga natin ay mapaparami din natin. Kasi minsan, kapag nag-alaga tayo tapos hindi naman dumadami ang alaga natin, laging namamatayan, laging nagkakasakit, doon talaga maraming nawawalan ng gana, sumusuko na, at ayun, hindi na nila natutuloy yung kanilang mga plano at ang taas pa naman na sana ng pangarap nila, tapos bandang huli ay ganun din ang nangyari, so napapasuko din. Kaya sa amin, isa rin sa inaaral natin yan. Bukod dun sa mga diskarte, dapat alam din natin yung mga paraan na pinag-aralan din at ginawang solusyon ng mga eksperto para dun sa ating mga alagang hayop. At sana sa mga nag-uumpisa at may mga alaga ngayon, ay sana mapaparami pa natin lalo ang mga alaga natin. At muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.